na gigil etong si Senator Erwin Tulfo doon po mga kababayan sa nakinabang at nanamasa ng mga budget about po sa flood control project. So ito, i-play po natin. Alam ko may tatamaan mga kababayan dito kasi gigil na gigil dito si Senator Erwin Tulfo. Ano po, i-play na po natin. National government ang mag-implement. National government ang mag-implement ng flood control, hindi politiko. Hindi si congressman, Tama. hindi si senador, kundi ang public works and highways, the national government. Ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag nating pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. O ano? Ano mga kababayan, ano yung sabi dito ni Senator Erwin Tulfo? Doon sa mga congressman at mga senator, wag ninyong pakialaman yung mga budget para dyan sa mga flood control project na yan. Kung may mga pork barrel kayo, dapat i-donate na ninyo or ibigay na ninyo sa DPWH. Kasi nga naman mga kababayan, ganito eh. Kung mapapansin ninyo, may magpapagawa ng tulay, may magpapagawa ng kalsada, tapos ang lalaki ng mga tarpaulin nila doon, mga nakalagay yung mga pagmumukha nila doon. Tapos pag nasira si tulay, pag nasira si kalsada, biglang mapapalitan yung tarpaulin at pang mapapalagay proyekto ng DPWH. So ngayon mga kababayan, ganito yan eh. Yung opinion natin dito, sana ipaubaya na lamang po nila yung trabaho about po sa mga karsada, sa mga flood control project, dyan po sa DPWH. Kasi unfair naman. Unfair naman sa DPWH na tuwing magkakaroon ng problema pagdating sa kalsada, magkakaroon ng problema pagdating sa mga tulay, sila po yung nasisisi. Pero malalaman pala po natin na proyekto ito ni ganito, ni congressman, or kaya naman ni senator. Dahil nga, meron sila mga pork barrel. Alam nyo ang problema dito mga kababayan sa mga congressman at senator natin, meron kasi tayong mga senator na mahilig po sa insertion. Alam niyo po yun mga kababayan, mahilig silang mag-insert dun sa mga budget or national budget na papatak lang din naman sa kanilang mga bulsa para po sila ay may magamit para sa mga pangsarili po nilang interes. Diba? Kaya yung mga nag-i-insertion dyan, dapat tigil-tigilan na po ninyo yan kasi ang kawawa, ang mamamayang Pilipino. Tama itong sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo na dapat ipagkaloob na lamang mga kababayan sa DPWH yung mga pork barrel ng mga senator dyan at yung mga pork barrel ng mga kongresista dyan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Walang yan. Anong kinalaman ng senador kongresista? Kasi nga, Saka tingnan nyo, isang halimbawa dyan mga kababayan, yung 51 billion na sinasabi na flood control project ni Paulo Duterte, saan na ba napunta yon? Biruin nyo kung gaano kalaki mga kababayan, yung mga hinahawakan na pera ng katulad nitong si Paulo Duterte. Tsaka itong insertion na sinasabi ng 142 billion na kung tutuusin, kung titingnan nyo, ang laki ng inilaan nila doon po sa mga flood control. Pero ang tanong, nasaan yung mga flood control na yon? Bakit binabaha pa rin ang ating bansa tuwing magkakaroon ng mga matitinding kalamidad? Kaya nga mga kababayan, kahapon habang nagsasalita sa SONA, si Presidente Marcos, nakikita ko yung isa dyan, yung isang nakaupo doon sa likod ni PBBM na medyo nasusunog na eh. Diba? Kasi siguro mga kababayan, tumatama sa kanya yung mga sinasabi ni PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ang gusto ko lamang po, ma'am, let DPWH do their job. Give the money to DPWH para walang sisihan, di ba? Kagaya ngayon, ang daming pinahold ni BBM na flood control project for your information. Wala siya pinaparelease pa sa flood control dahil nakita niya may mga problema. Kanya about it. I know it. Pinagsabi sa akin eh. Sabi ng BBM, pinapahold ko ni Presidente. Sabi ko, good. Ano karapatan ng senador, congressman, mag-flood control? None! National... O ano? Diba? Sapol. Sapol dito yung mga mahihilig sa insertion. Na kunyari magpapagawa ng kalsada para magkaroon sila ng tarpaulin doon. Tapos pag nasira naman ililipat yung sisi sa iba. Tama naman yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo. Ibigay natin yung trabaho sa DPWH. Kasi trabaho po nila yan. Ngayon pagka magkakaroon ng problema, okay lang sisihin sila.
Kasi sila naman ang nagtrabaho para dyan. Pero kung yung project na yon ay project ni Senator, project ni Congressman, tapos magkakaroon ng problema, sino ang kawawang nasisisi? Yung DPWH, mga kababayan. Kaya nga dapat lahat ng budget about sa mga karsada, about sa mga tulay, about sa mga flood control project, mga street light, dapat lahat yan ay ibigay ng buong buo sa DPWH para kung sakali magkaroon ng problema, kahit sisihin natin, etong si DPWH matatanggap nila yan. Kasi sila yung may mga pagkakamali dyan kasi lahat ng pondo nasa kanila na. Diba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan ninyo, since napapag-usapan na po natin, etong issue about sa mga flood control project, ituloy na po natin yan dito. Na kung saan, ayon po kay Senator Risa Hontiveros, yung mga pondo about po sa mga flood control project ay maaaring maungkat sa 2026 proposed national budget. So sa meaning, mga kababayan, susuriin po nila ito ng malalim na pagsusuri para makita kung meron ba mga naka-align dyan na hindi naman talaga kinakailangan. Kasi merong uso na ngayon yung yung insertion, kahit hindi naman naka-align doon sa mga proyekto ng gobyerno, pilit ipinapasok para magkaroon ng kickback. Ano po ngayon mga kababayan, na ito play po natin. Bubusisiing mabuti ng Senado ang panukalang 2026 budget dahil sa mga palpak na flood control projects ayon kay Senator Risa Hontiveros. Kaugnay ito ng mga issue ukol sa flood control projects na kahit nasa 1/3 anya ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay inilalaan para rito ay matinding pagbaha pa rin ang nararanasan ng mga Pilipino. Tama! Nitong nagdaang mga bagyo, malaking bahagi ng bansa ang lumubog sa baha. Tsaka ang problema kasi mga kababayan, dapat doon sa ating mga LGU, sinusubukan nyo munang linisin yung mga drainage nyo dyan. And then kapag may nakitang may malaking problema talaga, so saka ulit magpagawa ng mga malalaking flood control project. Diba? Kasi ang problema mga kababayan dito, paggawa ng mga flood control project, yung mga LGU dyan, yung mga congressman, mga senator dyan, pero hindi naman nila pinapalinis. Yung mga naunang flood control project, hindi nila ipinapacheck kung ito ba ay barado or hindi pa. Dapat ganun muna yung ginagawa nila para hindi nagdodoble-doble yung problema dito po sa ating bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala rin namang nagpipigil na sa Senado magkaroon din ng investigasyon sa pamamagitan ng isang resolution o sigurado ko pagdating ng budget debates ngayong taon, uungkatin talaga namin yan. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano yung sabi dito, Boss Jake? Napanood mo ba si Sarah hindi pinansin sa Korea? Sa gilid ng daan, nagsi-cellphone siya. Pwedeng sisiyan ng DPWH dahil ang mga engineering hindi nila hinihigpitan ang mga kontraktor. Hindi, ako kasi mga kababayan personally, nakasama ako one time, hindi pa ako vlogger noon. Nakasama ako one time sa pagtatrabaho sa sa kalsada. And then nakita ko kung gaano kahigpit ang mga taga DPWH. Personally mga kababayan, nakita ko kung gaano sila kahigpit pagdating sa pagsusuri ng mga tulay na mga kalsada. Kasi nga, naging labor tayo sa paggagawa ng kalsada nung hindi pa tayo vlogger. Kaya nga may idea tayo ng kaunti dyan sa paggagawa ng mga kalsada. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Junior kahapon, sinabi nitong pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y katiwalian sa mga palpak na flood control projects. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng Mamaya panoorin natin ang buo to. bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Daming tinamaan Mahiya dyan. naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tama! Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, mamadaliin nila ang investigasyon. Ang mga proyekto anya ng gobyerno ay mayroong Kahapon nga mga kababayan nung may nagpasa sa akin ito, wala lang tayong Pero mga kababayan, nung nakita natin kanina, grabe maraming tinamaan dito. Biruin nyo kung gaano katindi nito mga kababayan. Yun nga nasa likod, halos maging abo na lang
yung nasa likod ni PBBM, halos maging abo na lang. Kasi mga kababayan, sa pool po talaga. Ano po, sa pool po talaga kay PBBM, yung mga mahihilig sa insertion dyan. Tapos inilalagay lang sa fork barrel, kunyari nagpapagawa ng mga flood control project. Ang tanong, nasaan yung mga ipinapagawa? Bakit nagkakaroon pa rin ng problema dito po sa ating bansa? Anyway, ituloy pa natin. Year warranty sa mga kontraktor. Kung mayroon anya sa kanila na palpak ang gawa, ay ipauulit ito sa loob ng 1 taon. Well, we do it immediately as the President has instructed the department. We're taking it very seriously because I think it's we need to be very transparent at this time, and actually lahat ng projects na dapat nating gagawin as the President has instructed, dapat naman talagang makikita na may impact. Samantala, isang mahalagang punto naman para kay Senator Hontiveros na nabanggit sa SONA ni PBBM ang investigasyon sa mga joint venture agreement ng mga water company. Buti na lang nabanggit nila yung paano pagandahin ang serbisyo sa tubig. Hindi baha, pero yung tubig sa mga tahanan natin. So, kung yung sinabi nilang i-investigate. Alam nyo, kahapon nga mga kababayan kung matatandaan nyo, di ba yung SONA ni PBBM kahapon? Habang nanonood ako kanina, pinagmamasdan ko si Senator Risa Hontiveros. Kada nagsasalita si PBBM, palakpak siya ng palakpak. Pero yung mga naunang SONA ni PBBM, hindi po talaga siya pumapalakpak sa mga SONA ni PBBM. Pero kahapon mga kababayan, kung makikita nyo, kada nagsasalita si PBBM, lalo na doon sa issue ng flood control, talagang makikita nyo na pumapalakpak itong si Senator Risa Hontiveros. So ngayon, nauunawaan niya ang pamumuno ni PBBM. Nakikita niya kung gaano ka-epektibo ang ginagawa ng presidente sa kabila ng mga matitinding issue na ibinabato laban po sa presidente. Biruin nyo, maraming tinamaan dito kahapon. Unang-una, yung problema sa Siquijor. Sino ba ang may joint venture na mga kuryente dyan po sa Siquijor? Di ba mga bilyar? Tapos nung nabanggit yung sa tubig mga kababayan, sino ba ang may malaking issue ngayon ng palpak na serbisyo sa patubig? Di ba yung prime water ng mga bilyar? Kaya nga double kill mga kababayan kahapon dito, si Camille Villar habang nakikinig doon sa SONA ni PBBM. Kasi siguro nakita nila na talagang handang banggain ng presidente yung mga oligarko na abusado sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, na kahit pangit yung serbisyo, naniningil ng mahal. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tigahan yung joint venture agreements ng mga water districts sa mga water companies. Mabuti po yun. May ihain na rin po akong resolusyon para investigahan precisely yung mga JVA na yon. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Ilan naman sa mga puntong hindi nabanggit ni PBBM na inaasahan sana ng mambabatas ay ang paglalagom sa 3 taong panunungkulan ng Pangulo o kalahati ng kanyang termino. Gayon din ang pagbibida naman sa kanyang administrasyon kung ano pa ang kanyang mga gagawin sa natitirang mga taon sa kanyang termino at ang napapanahong issue ngayon kaugnay ng online gambling. Medyo nagulat ako na hindi nila binanggit yung mga panawagan at yung mga bills din namin para sa strict regulation ng online gambling. Napaka-urgent na social concern yun sa ngayon. So I think missed opportunity nila na talakayin yun. Ganito naman inilarawan ng senadora ang SONA ni PBBM. Wala Parang ordinary business as usual. Parang grocery list or sampayan lang siya. JP Nunez, UN. Ngayon mga kababayan, tuloy natin yan dito sa mismong SONA ni Presidente Marcos. Kasi ito yung pinakamaganda dito, yung buo about to sa flood control project. Kasi biruin nyo mga kababayan, isa kasi sa kung makikita nyo naman, kung mapapansin nyo naman, sa live natin, isa sa pinakatinututukan natin yung issue ng flood control project. Kasi yan yung pangunahin na nagiging problema. Isa sa pangunahin na nagiging problema na mga kababayang Pilipino po natin, lalo na tuwing may kalamidad, yung matinding pagbaha dito po sa ating bansa. So ngayon, para masugpo yung problema na yan, dapat talaga na yung mga pera or pondo ng mga kongresista at mga senator na inilalaan nila doon sa mga flood control project,
dapat talaga ibigay na nila yan sa DPWH para magampanan ng maayos ng DPWH yung kanilang mandato. Ano po pagdating sa pagpapagawa ng mga kalsada at pangangasiwa sa mga flood control project. Kasi nga naman kung titingnan nyo, mas malaki pa yung pondo na napapapunta sa insertion ng isang senador kaysa dun sa pondo na napapapunta sa DPWH. Eh ngayon, kung mapapapunta lahat ng mga pondo na hawak ng mga kongresista at ng mga senator about sa mga flood control project dyan sa DPWH, mas magiging maganda ang serbisyo ng DP. Ano po ngayon mga kababayan, ito tuloy natin yung SONA ni PBBM about po sa flood control project na issue. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGU sa buong bansa. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Oh. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, Tsaka yan ang maganda sa isang leader ng bansa. Hindi siya mga kababayan katulad nung iba ng mga naging leader na mataas yung tingin sa sarili at piling kaya niya lahat. Si PBBM, eto nagpapakumbaba na humihingi ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin sa ating lahat. Kasi mga kababayan, sa totoo lang walang pag-usad ang isang bansa kung hindi sama-samang kung isang tao lang yung gumagalaw. Ang kailangan ng isang bansa ay yung may mamamayan siya na handang tulungan ang presidente sa pag-usad ng Pilipinas. Yun po mga kababayan ang pinakamahalaga dyan. So bumibilib ako sa isang leader na handang magpakumbaba na humingi ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin kaysa sa isang leader na piling kaya niya ang lahat. Pero ang ending, wala ding resulta mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. matiyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Tama. Pagmamatsyag sa bawat oras. Pagmamatsyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan. Tama. Dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag Yan. na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Totoo. Totoo. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga diba? nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binunsan nyo lang ang pera. Solid. Buti mga kababayan, hindi naging aboy na sa likod ni PBBM. Yung naging sersyo ng 142 billion, buti hindi naging aboy yun. Ayan o. Mga kababayan, buti hindi naging abo. May sapul na sapul kasi mga kababayan, ko ba naman? Diba? Karoon ba naman ng issue ng insertion tapos yung mga pera ginamit dun sa di umano mga kababayan mga flood control project, mga street light at kung ano-ano pa. Tapos ngayon biglang binaha ang mga kalugar natin dito sa Pilipinas.
Di ba, buti mga kababayan, hindi naging abo. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH Tingnan nyo mga kababayan si Senator Risa Hontiveros, ha? will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Nako! Maraming tatamaan dito mga kababayan, tapos dagdag pa natin yung magiging investigasyon ni Senator Ping Lacson about po dito sa flood control project na talaga mga palpak. Kasi biruin nyo, I think, ang pagkakaalam ko, parang mga 1 trillion na ata mga kababayan yung naging corruption or naaksayang pera about po doon sa mga flood control project na mga palpak. At yung iba pa nga, hindi talaga tunay. So ngayon, iimbestigahan din po yan ni Senator Ping Lacson. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? And third, we will publish this list. Nako po! Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Nako po! Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Nako po! Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Okay, kita nyo. O yan na, pumapalakpak si Senator Risa Hontiveros, oh. Sabihin nyo, fake news ako eh. Oh. Pa? Tama lang kasi mga kababayan, pag hindi nakaalay sa proyekto ng gobyerno, tapos in-insertion lang, ano po yung sinasabing gagamitin sa ganito, dapat talaga hindi aprubahan ng presidente po yan. Ngayon, hindi na makakalusot yung kahit ano pa mang mga insertion sa paparating na usapin ng national budget for 2026 mga kababayan dahil susuriin po yan ng mas malalim ni PBBM. At kung hindi naman na-align sa proyekto para sa ikagaganda ng Pilipinas at ikauunlad ng pamumuhay ng mga kababayan Pilipino po natin, reject po yan at hindi po aaprubahan ni PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Kita nyo mga kababayan na ulitin natin ng konti, napapatingin yun nasa likod ni PBBM no? Napapatingin kay PBBM, wait lang, ulit ko lang konti. Ito ay malayang suriin ang listahan. Tingnan nyo at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Tingnan nyo. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas Ayan Tingnan nyo mga kababayan na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Galit na kasi si PBBM eh. Therefore, for the 2026 national budget,
Tingnan nyo I ha. will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Grabe no? Ayan no? Napapatango lang sa likod eh. Pero definitely siguro mga kababayan, di umano ha. Di ko naman sinasabing totoo. Di ko naman din sinasabing hindi totoo. Pero siguro naiisip ni Senate President Chis Escudero na grabe medyo mahihirapan na magkaroon ng insertion sa darating na 2026 kasi nga masusuriin na ni PBBM. Kasi tingnan niyo mga kababayan ha, si Senate President Chis Escudero dito napapatango na lang eh. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko Tsaka si Toby Tiangco no? Halatang halata dito. aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Daladala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Tama. Kasi may kasabihan nga tayo, hindi ka magiging magaling na leader kung hindi mo pagdadaanan yung mga ganyang klase ng bagay. So the more na lumalawig mga kababayan, yung pagtatapos ng term ni PBBM, alam naman po natin na sa kalahati na siya, yung susunod na 3 taon ng term ni PBBM, yung natutunan niya doon sa nakalipas na 3 taon, yun po yung nagpapatibay sa kanya para suumin yung 3 taon ulit ng kanyang term. So habang tumatagal, mas lalong natututo, nagiging magaling ang presidente po natin dahil mas nararamdaman niya ngayon ang suporta ng mga kababayang Pilipino po natin sa ginagawa po niyang trabaho. Biruin nyo, yung 3 taon ni PBBM, sobrang dami na po agad ng kanyang nagawa at napagtagumpayan. Yung mga nagsasabi na hindi po nila ramdam yan, yan po yung mga matitinding kritiko ng administrasyon ni PBBM. Pero definitely mga kababayan, kung titingnan po natin, marami na pong nagawa ang presidente at lalong-lalo na yung tiwala sa atin na mga karatig nating bansa ay naibalik ulit ng presidente. Mas kinikilala ngayon ang Pilipinas kesa noon nung panahon Pangulong Duterte. So ngayon, sa ginawa ni PBBM, mas lalo tayong inerespeto ng mga karatig bansa katulad ng Amerika at ng iba pa mga kababayan. Ano po, dahil nga naipakita ni PBBM yung paninindigan niya at pagiging matapang na leader po niya na handa niyang protektahan yung teritoryo ng Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Tama! Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. O yan, kung makikita nyo mga kababayan ha, biruin nyo, nakita nyo kung paano magalit si PBBM. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala at naging sangkot ano po do sa mga anomalya, sa mga flood control project, yan po ay makakasuhan. At yan po mga kababayan, talagang mapapapanagot. Walang uurungan ang administrasyon ni PBBM sa panahong ito ngayon. Kahit pasabihin na ikaw ay bilyonaryo, basta may ginawa kang kapalpakan laban sa mga kababayang Pilipino po natin, mananagot at mananagot ka sa kamay ng batas.